Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, maraming mga nasasakupan ang nagmamadaling umatras sa likod ng kahon, at pagkatapos, sa ilalim ng kanilang magkasanib na operasyon, ang kahon ay unang nabuwag, at pagkatapos ay isang malaking kahoy na tabla ang dahan-daang nahulog. Si Han Sanchen ay halatang nasa mataas na espiritu. Hindi man lang niya nakita kung ano ang nasa loob, pero naamoy na niya ang malakas na hininga nang buksan niya ang kahon. Sa madaling salita, maaaring makumpirma ni Han Sanchen na ang mga bagay sa malaking kahon na ito ay karaniwang mga unan na ibinigay niya sa kanyang sarili noong gusto niyang matulog. Ang mga bagay na ito ay hindi iba pang mga bagay, ngunit ang pinakamahusay na mga materyales na panggamot na naisip ko. Malinaw na naamoy ni Han Sanchen ang malakas na amoy ng halamang gamot. Ang ganitong malaking kahon ay dapat tumimbang ng hindi bababa sa 100 tonelada. Wow! At halos kasabay nito, sa ganap na pagbukas ng pinto ng kahon, sabay-sabay ding naghiyawan ang lahat sa ibaba. Young Master, si Huang Rong ang unang klase. Huang Rong ang lahat, at napakalaki ng bilang, nakakatakot, tama ba? Si Huang Rong ay isang kakaibang materyal. Ang kanyang kapaligiran sa pamumuhay ay lubhang nakakatakot. Sa pangkalahatan, may mga lugar na may matinding apoy at mataas na temperatura, at mga lugar na may matinding lamig. Halos masasabing nakatira siya sa 2 poste. Ito ay isinilang upang sumipsip ng bangis ng apoy at uminom ng lamig ng yelo, kaya't ang mga ugat nito ay puti at ang mga panla ay pula. Ito ay magagamit sa pagpino ng mga kakaibang table task, at ang hininga ng yelo at apoy ay makakatulong sa mga tao na lumago ang kanilang paglilinang. Magpahinga sa ayos, pagalingin ang iyong mga sugat. This thing is simply an all-purpose material for alchemists. Nabalitaan ko na ang bagay na ito ay ilalagay sa huling auction, at napagpasyahan din namin na plan B ito, ngunit hindi namin inaasahan na magiging ganito kalaki. Oo, kung alam natin na marami sila, hindi dapat ito ang pangalawang plano natin, kundi ang una nating plano. Yes, this thing is worth our all-in. Buti na lang matalino ang may-ari ng bahay at binigyan ng maagang token ang Young Master, para magkaroon tayo ng mas malaking halaga ng pondo. We also have to thank the previous person. Kung hindi siya nagbibid ng wild, binili na namin yung dati. Sa ngayon, baka malaki ang gap sa funds. Kahit may token from the owner, baka hindi na mabilang ang pera. Sobra, at least, wala kaming masyadong kumpiyansa kapag nagbibid. Ngumiti si Guchu at tumango. Oo, marahil, ito ay isang pagpapala sa disguise. Gayunpaman, sa anumang kaso, pinalakas nito ang determinasyon ni Guchu na harangan at patayin ang Diyos. Gumo, kunin mo ang badge ko at pumunta ka agad sa bangko. Gusto ko ng mas maraming pera. Tandaan, sa pagkakataong ito, hinahayaan lang tayong magtagumpay, hindi mabaygo. Nagulat ang nasasakupan nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi nagtagal ay ngumiti. Oo, gagawin na ng subordinate ngayon. Lahat, ang first class na Huang Rong ay may kabuuang timbang na 40,000 cat-ties. Magiliw na ngumiti si Luo Jin, kung interesado ka, ang lahat ay maaaring magtrabaho ng mas mahirap mamaya, ang panimulang presyo ay isang amethyst pa rin. Ganyan ang mga auction, laging mababa ang reserbang presyo para isipin ng sino man na maaari niya itong subukan. Ngunit dahil sa ganitong mentalidad, mabilis na tataas ang reserbang presyo sa partisipasyon ng malaking bilang ng mga tao. Ang isang amethyst, sa wala pang isang kapat ng isang oras, ay mabilis na tumaas sa 100,000,000 amethyst. 3,000, we can take pictures of this thing. I think it should be the most urgent need of our audience.
Ang dalawang mag-asawa ay lumabas na. Mag-isa at mas maaga sa schedule sa oras na ito upang bumili ng mga materyales na ito. At ang unang klase na si Huang Rong, sa isang tiyak na lawak, ay tila isang espesyal na pagbili para sa mag-asawa. Napabuntong hininga si Han Sanchen at mapait na ngumiti, ang ganitong uri ng bagay ay talagang pinakamahusay na produkto para sa ating hukbong polar bear. Makakapagbigay ito ng malaking tulong sa panahon ng digmaan at oras ng paglilibang. Ngunit sa kabilang banda, ang lupain ng mga demonyo ay binibigyang pansin ang batas ng gubat. Nagpapalaki tayo ng mga lehiyon, at iba pang mayayaman ay magtataas din ng kanilang sariling puwersa. Kaya naman, kung ito ay para sa pagpapalaki ng sarili o pagbebenta sa mga nangangailangan, itong si The First Class Huang Rong, natatakot akong mapisil siya hanggang mamatay. Tumanggo si Ivory, naiintindihan niya ang puntong ito, pagkatapos ng lahat, ang presyo ay 100 milyon na ngayon, ngunit ang mga boses sa ibaba ay hindi hamina kahit kaunti. Dapat hindi tayo bumili ng napakaraming gamit noon, kung hindi, hindi na natin ito pinaghirapan. Sa batch ng ginto na iyon, naramdaman ni Ivory na si Huang Rong ay karaniwang nasa kanyang bulsa, ngunit ngayon dahil malaki na ang ginastos ni Han Sanchen, at si Han Sanchen ay nakasimangot ngayon, kaya medyo hindi ito sigurado. Umiling si Han Sanchen, hindi ako nag-aalala kung sapat ba ang pera, nag-aalala lang ako. Mag-alala tungkol saan? Ngumiti si Han Sanchen, at sinabing may mapait na ngiti, nag-aalala lang ako, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang masasaktan ko kung kukunan ko ang larawang ito. Nang marinig ito, maging si Su Yingxia ay umikot ang kanyang mga mata. Napakaraming pumatay ng mga tao nang hindi tinatango ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, tila totoo ito. Sabi mo, napakaraming tao ang nagnanais ng bagay na ito, at gusto kong bilhin ito. Hindi ba ito isang pampublikong kaaway? Ngumiti ng pilit si Han Sanchen. 3 bilyon. Habang nag-uusap ang dalawa, tumaas na ang presyo mula sa orihinal na 100 milyon hanggang 3 bilyon. Hindi nagbid si Han Sanchen, ngunit tumingin kay Guchu. Ang taong ito ay napakahusay sa paghawak ng mga bagay-bagay. Masasabi mong napakatalino niya kapag kailangan niyang makitungo sa amin nang hindi nilalabag ang mga patakaran. Sa buong auction, halos hindi niya itinaas ang presyo. Sa tingin ko, maaaring siya ang pinakamalaki sa amin sa pagkakataong ito, mga kakompetensya. Sabi ni Han Sanchen. Tumanggo si Ivory, sa pagtingin sa kanilang mga damit, dapat din silang pag-aari ng mga mayayamang mga ngalakal. Magiging malaking problema sila, ngunit dapat akin si Huang Rong sa huli. Sabi ni Han Sanchen. Teka lang. Tinapos ni Ivory ang kanyang pangungusap at hindi na muling nagsalita. Si Han Sanchen ay napapikit din ng bahagyaang. Isa nang hindi na muling umimik ang isa. Sa mga ito. At ang intriga ni Zhuang, at ang tunay na presyo nito ay halatang hindi umabot sa sukat na 20 bilyon. Ngunit talagang magagawa ito ni Huang Rong. Kung sumali ka sa labanan, 30 bilyon ay maaaring hindi isang problema, dagdag ni Ivory. Umiling si Han Sanchen, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Guchu, maaaring umabot ito ng 50 bilyon. Walang ibang dahilan, hindi pa nagbibid si Guchu. Ang taong iyon ay dapat nakatulad ng kanyang sarili, naghihintay pa rin para sa panghuling kompetisyon. Magbabayad ako ng 30 bilyon. Biglang tumayo si Han Sanchen at itinaas ang kanyang kamay. Wow! Ang isang presyo ay direktang nagdoble sa kasalukuyang presyo. Ang 5 tao na mabangis na nagbibid ay natigilan saglit, at si Guchu ay nakasimangot. Ang dapat dumating ay laging dumarating. Sa wakas nakakilos na ang lalaki. Sa sandaling nagngangalit ang dalawang mayayamang negosyante, ang presyo ay itinaas sa isang punto na sila ay karaniwang nawalan ng gana na magpatuloy. Sa kabilang banda, ang tatlo naman ay tila nakasimangot at nag-iisip ng kung ano-ano, ngunit makikita sa kanilang mga ekspresyon na hindi sila sumuko. 310, 302, 305. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, pinili nilang tatlo na ituloy ang bidding. 400. Tumayo din si Guchu sa oras na ito, at dahan-daang nagsalita. Paulit-ulit na nag-isip ang dalawa at umupo. Ang threshold na 4 na milyon ay tiyak, at tanging sina Han Sanchen, Guchu at isa pang negosyante ang natitira.
Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Si Gu Gangzi ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Kung hindi ka kikilos, sapat na. Kung gagawa ka ng hakbang, ang iyong panga ay malalaglag sa isang iglap. Bahagyang ngumiti si Gu Gangzi, at magalang na sinabi, Sir, magalang ka. Sige, babayaran ko ang 405. Sabi ni Han Sanchen. 406. Ang isa pang negosyante ay agad na piniling mag-follow up. Sir, determinado si Go na makuha ang bagay na ito, 500, sabi ni Gu Chu. Masayang ngumiti si Han Sanchen, kung gayon, pasensya na, determinado rin akong makuha ang bagay na ito. 700. 700. Lahat ng tao sa kwarto ay hindi maiwasang mabigla, maging si Gu Chu ay natulala. Malinaw, bagamat nahulaan niya na tiyak na hindi ganoon kadali ang kompetisyong ito, hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap. Kanina lang 500, good guy, pwede ka nang direktang magdagdag ng 200, umabot ng full 70 billion. 70 bilyon, maaari kang bumuo ng isang lungsod. At pinili na rin ng mayaman na sumuko sa oras na ito. Ang 700 ay halatang lampas sa kanyang kaya, at higit sa lahat, ang halaga ng mga kalakal ay tila lumampas din sa sarili nito. Master Gu Chu, gusto mo bang magpatuloy? Walang pakialam na tumingin sa kanya si Han Sanchen. Ang presyo ng 70 bilyon ay talagang napakataas, ngunit mas itinuturing ito ni Han Sanchen bilang kanyang ambisyon. Natigilan ang ekspresyon ni Gu Chu, at pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Okay, makikipaglaro si Gumo sa iyong master. Sinabi ni Gumo na aayusin ko ang bagay na ito. 80 bilyon. Damn, 80 bilyon. Nima, mayaman at makapangyarihan talaga ang lonely family na ito. The lonely family has always been very low-key. I didn't expect the family to be so rich. Let me go. 80 billion. What kind of concept is this? Oo, sinagot ko talaga yung sentence na yan, the richer you are, the more low-key you are. Nakikinig sa talakayan ng lahat, walang nikatiting na pagmamalaki si Gu Chu, malamig lang siyang nakatitig kay Han Sanchen. Ang kanyang mga mata ay tila punong-puno ng hindi takot sa alok ni Han Sanchen. 10 bilyon. Ang bilang na ito ay talagang sapat na malaki. Sa totoo lang, walang gaanong pera si Han Sanchen. Bagamat itinago ko at inireserba ang gintong dinala ko mula kay Angelica, iniulat ko lamang sa accountant ang kabuoang 6 na tambak, na may tinatayang halaga na higit sa 1.2 bilyon. Maraming ginto na kailangan ko pang hubugin ang baluti at sandata, palabas. Ngunit kahit nasabihin ang lahat ng iyon, sa katunayan, ayon sa tansya ni Han Sanchen, ito ay higit sa 60 bilyon. Siyempre, hindi inubos ni Han Sanchen ang lahat ng gamit ng 4 na dragon, ngunit maliban na ang karamihan sa mga sandata ay natunaw ng mag-isa, ang aktwal na natitira ay bilyon-bilyong ginto, pilak at alahas. Maaari itong magdagdag ng hanggang 70 bilyon. Kaya, tinawag niya ang isang presyo na 700. Ngunit pagkatapos na direktang itaas ni Gu Chu ang presyo sa 80 bilyon, sa totoo lang, kahit si Han Sanchen mismo ay hindi kayang bayaran ito. Bagamat maaaring mapugutan siya ng ulo kung hindi niya mabayaran ang presyo ng auction, ngunit sa kakayahan ni Han Sanchen, talagang hindi siya natatakot na bayaran ang kanyang utang. Naramdaman na lang niya na nilabag nito ang prinsipyo at imposibleng gawin ito. Pagdating sa pagbili at pagbebenta, ang mga pangunahing patakaran ay dapat sundin, kung hindi, ikaw ay magiging isang gangster. Mukhang lalaban talaga hanggang kamatayan ang Lonely Son kay Han. Sabi ni Han Sanchen. Bagamat si Gu Chu ang nangunguna, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan, at bahagyang yumoko, Sir, sadyang si Huang Rong ay napakahalaga sa pamilya ni Go. Ayaw na rin niyang ibaba ni Han Sanchen ang presyo. Sa katunayan, ang presyo ng espasyong ito ay walang tubo. Masasabi pang ang nalulugi na ang malungkot na pamilya. Gayunpaman, ang malungkot na pamilya ay halos hindi kayang magbayad. Ang mga materyales na ito ay maaaring mapabuti ng malaki para sa malungkot na pamilya. Kalahati sa kanila ay ibinebenta at kalahati ay ginagamit para sa pansariling gamit. Sa katunayan, naiintindihan din ito. Ngunit kung ang presyo ay tumaas pa, wala siyang magagawa kundi talikuran ang kanyang orihinal na panunumpa at isuko ang auction. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, well, hahayaan kitang kunan ng larawan,
ngunit hinding-hindi ko sisirain ang aking salita. Ang huwangrong na ito ay tiyak na ibibigay sa akin sa huli. Ito ay base na rin sa pagiging magalang mo sa akin. Kung hindi, patuloy akong magtataas ng presyo, at pagkatapos ay babayaran mo ito, at sa wakas ay ibibigay sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, tumawa ang karamihan. Damn it, it's so realistic that you can fucking pretend it. Sinabi mo yan kay Mr. Zhuang noon, tapos ngayon ay ganoon din ang sinasabi mo kay Gu Gangze kapag natalo ka. Ano bang problema? Naglalaro ka pa rin ng pananakot. Damn it, kapag nagnenegosyo sa Yetian City, kahit dumating ang mga bandido, you have to obey the rules obediently. If you dare to hurt the auctioneer in private, don't worry, siguradong hindi ka marunong magsulat kahit mamatay ka. Tama na, itikom mo yang mabaho mong bibig, matagal ko nang sinabi sa iyo na kanina ka pa pinapanggap, pero dahil lang sa napakaliit ng bagay ay walang big boss ang handang kunin. Ngayong kumilos na ang big boss, malalantad ka na. Panipi, nang marinig ang mga pang-iinsulto na ito, hindi na pinansin ni Han Sanchen ang lahat, bahagyang ngumiti, at bumalik sa kanyang upuan. At sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Gu Gangze. Kung titingnan ito, tiyak na bibilhin niya ang tumpok ng huwangrong na ito sa halagang 80 bilyon. Gayunpaman, hindi niya lubos na naunawaan kung bakit sinabi ni Han Sanchen na ibibigay niya ang lahat ng huwangrong na ito nang masunurin sa kanya sa huli. Tinatakot mo ba ang sarili mo? Hindi tulad, ang mga mata ni Han Sanchen ay hindi kumikislap ng kaunting kalupitan mula sa simula hanggang sa huli, na nagpapakita na hindi siya ang sinasabi ng iba. Bukod dito, sa pagkakaroon ng negosyo sa Yetian City sa loob ng maraming taon, alam niya na ang kanyang sariling kaligtasan ay hindi magkakaroon ng anumang problema pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Kaya, paano nalaman ni Han Sanchen na ibibigay niya si Huwangrong sa kanya? Binili ito ni Huwangrong sa napakataas na presyo, paano niya ito maibibigay sa iba? Sa oras na ito, opisyal na nagpasya si Huwangrong na bumaril. Pagkatapos, muling itinulak palabas ang naunang misteryosong kahon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!